Huwag kang maubusan. Hindi sapat ang dating apoy. Kailangan mo ring mag-refill. Reflection from the Gospel of Matthew chapter 25. And from Matthew 25 verse 1 to 4, it says, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. As in, 5 sa kanila ay matalino at 5 ay hangal. Ang matatalino ay nagdala ng ekstrang langis para sa kanilang ilawan. Sa Matthew 25, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Lahat sila ay may dalang ilawan pero hindi lahat naghanda ng sapat na langis. Habang tumatagal ang paghihintay, may mga naubusan ng apoy. Itinuro ni Jesus na hindi sapat ang magandang simula lamang. Kailangan ding manatiling handa at puno habang nagpapatuloy. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, sa totoo lang, maraming tao ang malakas sa simula. Ganado, inspired, excited, on fire. Pero habang tumatagal, unti-unting nauubos at minsan hindi mo ito agad napapansin. Sa Matthew 25, may kwento si Jesus tungkol sa 10 dalaga na naghihintay. Lahat sila ay may ilawan, meaning lahat nagsimula pero hindi lahat naghanda ng sapat na langis. At habang tumatagal ang paghihintay, may mga naubusan ng apoy at minsan ganun din tayo. Dati, excited ka kay Lord, ganado kang mangarap, pursigido ka, buhay na buhay yung faith mo. Pero habang tumatakbo ang buhay, unti-unting nauubos yung laman mo. At ang mas delikado, hindi yung mapagod, kundi yung hindi ka na nagpapapuno or hindi ka na nagpaparefill. Kasi ang apoy, kapag hindi inalagaan, unti-unting namamatay. At real talk tayo kapatid, maraming kabataan ngayon ang mabilis maubos. Yes, mabilis nga silang makakuha ng impormasyon, mabilis matuto, mabilis sumabay. Pero minsan, sa sobrang dami ng laman ng isip, di nila namamalayang wala ng laman yung puso. At minsan, akala natin okay pa tayo, pero paubos na pala tayo. Kaya gusto kong sabihin sa'yo today, hindi importante kung gaano kabilis kang nagsimula, kundi kung kanino ka nakakapit habang tumatakbo. Kapatid, ang takbo ng buhay ay hindi sprint. Ito ay parang marathon. Ang matatag ay siyang maiiwan at makakarating sa finish line. And here's the reality. Hindi lahat ng malakas magsimula, marunong magtapos. Pero ito yung good news. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magparipil. Pwede ka pang bumalik. Pwede ka pang mag-adjust. Pwede ka pang magpahawak ulit kay Lord. Kapatid, alam mo kung ano yung nakakalungkot? Hindi naman agad namatay yung apoy nila, kundi unti-unti lang na di namamalayan at minsan ganun din tayo. Hindi ka naman biglang nawala ng gana mag-pray. Hindi ka naman biglang lumayo kay Lord. Hindi ka naman biglang nawala ng faith. Unti-unti lang na hindi rin namamalayan. Isang araw na hindi ka nag-pray, isang linggo na sobrang busy, isang buwan na puro trabaho, isang season na puro survival mode,
hanggang sa isang araw, nagulat ka na lang, parang wala na akong apoy. Kaya importante ang refill. Kasi kahit cellphone na sobrang ganda, kapag hindi mo na i-charge, namamatay. Kahit sasakyan na sobrang mahal, kapag walang gasolina, titirik. Kahit tao na sobrang gifted, kapag hindi nagpahinga, mauubos. At kahit Christian na matagal nang naglilingkod, kapag hindi nagpapa-refill kay Lord, mapapagod din. Hindi weakness ang magpahinga. Hindi weakness ang umamin na pagod ka. Hindi weakness ang lumapit ulit kay Lord. Sa totoo lang, minsan yun pa nga ang pinaka-mature na ginagawa ng isang tao, yung marunong magsabi, Lord, paubos na ako. At ito yung gusto kong marinig mo ngayon, kapatid. Hindi mo kailangang magpanggap na puno ka kung alam mo namang ubos ka na. Hindi mo kailangang ngumiti habang wasak ka na sa loob. Hindi mo kailangang magmukhang okay. Kapatid, lumapit ka lang dahil ang Diyos na nagsindi ng apoy sa puso mo, siya rin ang muling magpapaningas nito. At baka kaya ngayong araw na ito ay dinala ka ni Lord sa reflection message na ito dahil alam niyang pagod ka na. At gusto ka lang niyang paupuin saglit at sabihin sa'yo, anak, refill muna tayo. Kaya bago ka tuluyang maubos, lumapit ka muna sa pinagmumulan ng tunay na apoy. One refill, one surrender, one return at a time. Let us pray. Lord, kapag napapagod ako, kapag nauubos ako, kapag nawawalan ako ng apoy, tulungan mo akong bumalik sa iyo. Ikaw ang tunay na makakapagpuno sa puso kong pagod na. At habang tumatakbo ako sa buhay, turuan mo akong kumapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, hindi mo kailangang hintaying maubos ka bago lumapit ulit kay Lord. Amen.